Siya ang pinakamalakas na Demon King sa kasaysayan. Pero matapos magdulot ng napakalaking pinsala at mabaon sa utang, pinatalsik siya ng mga nakatatanda at pinilit na kumita ng pera sa mundo ng mga tao. Nagsisimula ang kwento sa matagal ng digmaan sa pagitan ng kontinente ng liwanag at kontinente ng kadiliman na tumagal na ng daan-daang taon. Ilang beses nang naglunsad ng krusada ang mga tao sa kontinente ng liwanag para lipulin ang lahi ng mga demonyo, ngunit hindi nila mabasag ang depensa ng mga bulwagang binabantayan ng 7 Demon King. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang pinuno ng unang bulwagan na si Merlin. Makikita si Merlin na sinusulat ang kanyang lingguhang ulat pero hindi siya makapag-focus dahil may tumutunog na kampana sa labas mismo ng kanyang palasyo. Samantala, ang kapatid niyang si Lilith ay gumagamit ng charm magic para pag-awayin ang mga sundalong tao. Bigla na lang may isang kabalyerong umatake sa kanya at tumilapon siya pabagsak sa lupa. Dahil dito, tumigil ang mga tao sa pag-aaway. Ipinakilala ng kabalyero ang sarili bilang si Alice, ang ika-233 bayani ng kaharian. Napagtanto ni Lilith na hindi gumana ang charm magic niya kay Alice dahil pareho silang babae, kaya sinimulan niya itong asarin at sinabing cute ito. Nainis si Alice at itinulak siya bago sumugod para umatake, pero agad siyang sinipa ni Lilith palayo. Kahit anong gawin ni Alice ay nahihirapan siyang makalapit o makalapag ng tama, at lalo pa siyang tinutukso ni Lilith dahil sa tingin nito ay mahina siya. Dahil dito, nagpa siya si Alice na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Muling umatake si Lilith gamit ang latigo niyang gawa sa Dragon Tendons, ngunit nagulat siya nang mabasag ito sa sandaling tumama sa espada ni Alice. Ipinaliwanag ni Alice na ang hawak niyang banal na espada na Light Anthem ay hindi maaaring labanan o hawakan ng mga nilalang ng kadiliman tulad niya. Pagkatapos nito ay pinakawalan niya ang isang malakas na atake ng mahika. Naharang pa ito ni Lilith pero sa isang iglap ay sumugod si Alice at nahuli siya. Nagsimulang magdiwang ang mga sundalong tao para kay Alice. Sa loob ng palasyo ay narinig ni Merlin ang ingay at nagtaka kung ano ang nangyayari sa labas. Samantala, hiniling ni Alice sa kanyang guro na si Sage na utusan siyang lusubin ang palasyo ng Demon King, ngunit tumanggi ito at sa halip ay nagsummon ng isang napakalaking halimaw na parang balyena. Tinawag niya ito na pinakamalakas na sandata ng sangkatauhan dahil kaya nitong wasakin ang lahat sa isang atake lamang. Hindi sang-ayon si Alice dahil para sa kanya ay sapat ng talunin ng Demon King, ngunit naniniwala ang Sage na lahat ng demonyo ay dapat mamatay kaya nais niyang lipulin ang buong lahi nila. Sinabi pa niyang alam niya kung gaano kasama ang Demon King dahil siya lang ang taong nakaligtas matapos itong makaharap. Agad niyang pinakawalan ng kanyang ultimate attack upang puksain ang mga demonyo. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang dumating si Merlin upang protektahan ang kanyang mga nasasakupan at aksidente pa niyang nalapagan si Alice habang lumalapag. Agad siyang niyakap ni Lilith habang nagrereklamo na binubuli siya ng mga tao, samantalang sinabi naman ni Alice kay Merlin na mag-ingat siya sa paglapag. Nagtaka si Merlin kung sino ang babaeng iyon, kaya sinabi ni Lilith na isa lamang itong walang kwentang bayani. Ngunit alam ni Merlin na natalo siya ni Alice kaya ipinaliwanag ni Lilith na naging pabaya lamang siya. Nais labanan ni Alice si Merlin, ngunit sa isang simpleng pitik lang ng daliri ay pinadala siya ni Merlin na lumipad palayo. Tinawag ng Sage si Merlin na kanyang pinakamalaking kaaway, ngunit tila hindi man lang siya matandaan ni Merlin. Kaya ipinaalala ng Sage na siya ang nag-iisang taong nakaligtas matapos labanan ng Demon King. Doon lamang siya naalala ni Merlin. Naalala niya kung paano lumuhad at nagmakaawa ang Sage para sa kanyang buhay noon at kung paano niya ito pinayagang makatakas matapos mangako na isasakripisyo nito ang sarili nitong mga tauhan. Nagulat ang lahat nang marinig ito, ngunit agad itong itinanggi ng Sage at sinabing nandito siya para sa kaluwalhatian at hustisya ng sangkatauhan. Pagkatapos ay hinigop niya ang mahikang enerhiya ng lahat ng kanyang mga sundalo at pinakawalan ng isang napakalakas na energy beam, ngunit kalmado lamang si Merlin. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang espada ay nagpakawala siya ng napakalakas na hiwa na agad pumatay sa higanteng halimaw sa isang iglap. Biglang nagmakaawa ang Sage na patawarin siya at sinisi pa si Alice sa nangyari. Ngunit bigla silang nakarinig ng tunog ng kampana at sa sandaling iyon ay natarante si Merlin dahil naalala niyang nagsimula na pala ang kanyang lingguhang meeting. Tumakbo siya pabalik sa kanyang palasyo, ngunit hinarang siya ni Alice. Kaya sinabi niya na kahit masyadong mahina si Alice para sa kanya, gagamitin pa rin niya ang kanyang Dark Blade Vortex dahil nagpunta pa ito roon para labanan siya. Pinakawalan niya ang isang mapanirang sword attack at sinubukan itong harangin ni Alice gamit ang kanyang barrier, ngunit hindi niya kinaya ang lakas nito at tuluyang hiniwan ng atake ang lupa. Samantala sa pulong ng mga Demon King, lahat sila ay nadismaya kay Merlin dahil siya ang may pinakamasamang performance sa kanilang lahat.
Sinabi ni Merlin na siya ang nakatalo sa pinakamaraming crusade at nakapatay ng milyon-milyong tao, ngunit sinabi nila na wala naman siyang naibibigay na pera para sa palasyo. Ipinaliwanag nila na sa tuwing lumalaban siya ay nagdudulot siya ng matinding pinsala sa lupain ng kadiliman, kaya umabot na sa 66 trillion yen ang kanyang kabuuang utang at kailangan niya itong bayaran agad. Sinubukan ni Merlin na tumakas palabas ng palasyo, ngunit akala ni Lilith ay naglalaro lang siya ng taguan. Sinabi niya na masyadong maliit ang mundo ng mga demonyo para sa kanya kaya oras na para tuklasin niya ang mundo sa labas, iniisip na kapag nawala siya ay mapagtatanto ng lahat kung gaano siya kahalaga. Nagtaka si Lilith kung pinatalsik ba siya, ngunit sinabi ni Merlin na sarili niyang desisyon ang umalis at sinubukan pa nga siyang pigilan ng mga nakatatanda. Sinabi rin niya na kailangan niyang umalis dahil sa kanyang sumpa na nagpapaliit sa kanyang puso kapag hindi siya lumalaban sa malalakas na kalaban, kaya kailangan niyang maghanap ng mga ito sa kaharian ng liwanag. Ngunit sinabi ni Lilith na wala siyang ibang kakayahan bukod sa pagiging Demon King kaya baka hindi siya mabuhay sa mundo sa labas. Nais sana siyang samahan ni Lilith, ngunit sinabi ni Merlin na kung mananatili siya roon ay kailangan niyang bayaran ng 66 trillion yen na danyos na dulot niya. Dahil dito ay mabilis na umatras si Lilith at hiniling na lang na sana ay kumita siya ng sapat para mabayaran ang kanyang utang. Habang umaalis si Merlin, naisip ni Lilith na kahit siya ang pinakamalakas na Demon King ay isa pa rin siyang tanga na siguradong babalik kapag nabigo siya sa mundo sa labas. Iniisip niya na babalik ito na umiiyak, ngunit umaasa rin siyang makakatulong ang karanasang iyon para magbago siya bilang isang tao. Samantala, napansin ni Alice na kung hindi dahil sa kanyang mithril armor at sa light anthem ay hindi siya makakaligtas sa atake kanina. Ngunit napansin niyang papalapit si Lilith kaya nagkunwari siyang patay. Inisip ni Lilith na isang himala na buo pa rin ang katawan nito, ngunit ayaw niyang hayaang maging abo ang maganda nitong mukha kaya nagpasya siyang dalhin ito sa palasyo at gawin itong koleksyon. Sinubukan niya itong buhatin ngunit napakabigat nito, kaya naisip niyang ulo na lang ang kunin, ngunit gumalaw si Alice upang iwasan ang atake. Gusto ni Lilith ng rematch, ngunit alam ni Alice na wala siyang kondisyon para lumaban kaya sinubukan niyang tumakas habang inutusan ni Lilith ang kanyang mga lobo na habulin siya. Samantala, narating ni Merlin ang dagat na tinawid ng mga tao upang makarating sa mundo ng mga demonyo, at napagtanto niyang sobra ang lakas na ginamit niya sa naunang sword strike dahil nasira nito ang lahat ng barko. Alam niyang hindi marunong lumangoy ang mga demonyo kaya naisip niyang wala siyang magagawa kundi bumalik na lamang. Ngunit biglang may maliit na bangka na lumutang papunta sa kanya kaya nagpasya siyang sagwanin ito upang tumawid sa dagat. Samantala, patuloy na tumatakbo si Alice habang hinahabol ng mga lobo at naalala niya kung paano sinabi ng kanyang guro na hindi pa siya handang harapin ang mga demonyo. Ngunit ayaw niyang maging tulad ng kanyang guro na nanatili lamang sa nagyayelong bundok at walang ginawa kundi manatili roon, kaya ipinilit niyang maglakbay. Nagsimula siyang umiyak nang mapagtanto niyang nakakatakot pala ang mundo sa labas at naisip niyang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan kapag nakabalik siya. Napatay niya ang isa sa mga lobo at nakahinga siya ng maluwag dahil isa na lamang na elite tier na halimaw ang natitira, ngunit bigla itong nagbago sa huling anyo nito na labis na ikinagulat niya. Hirap siyang ipagtanggol ang sarili at naisip niyang hindi na siya makakaligtas, ngunit biglang dumating si Merlin at pinigilan ang lobo. Sa isip ni Merlin, perpekto si Alice bilang alipin. Kaya sinabi niya sa lobo na si Fatty na iparating kay Lilith na si Alice ay pag-aari na niya, na labis namang ikinagulat ni Alice. Sinabi niya na iniligtas niya ang buhay nito kaya kailangan nitong magsilbi bilang kanyang alipin bilang kapalit. Dinala niya si Alice papunta sa bangka at sinubukan itong manlaban, ngunit wala siyang laban kay Merlin. Inutusan niya itong magsagwan. Nanaginip si Alice na natalo niya si Merlin at malapit na siyang ikasal sa isang prinsipe, ngunit ginaisang siya ni Merlin at sinabihang magtrabaho na. Naisip niya na balang araw ay makakaganti rin siya. Habang nalulunod siya sa kanyang mga iniisip ay napansin niyang parang umuungol na siya ng agresibo. Napansin niya na matatag na nakatayo si Merlin kahit malakas ang agos ng dagat, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang nakasandal lamang ito sa isang kahoy na tabla. Makalipas ang ilang oras ay naamoy niya ang masarap na pagkain na niluluto ni Merlin kaya nawala ang kanyang atensyon. Ngunit sinabi ni Merlin na isa siyang walang kwentang bayani, kaya nainis siya. Tumigil siya sa pagsagwan at sinabing pabayaan na lamang nilang tanggayin sila ng alon hanggang mamatay. Sinabi ni Merlin na may gantimpala siya kung magtatrabaho siya ng maayos. Kahit ayaw niyang tanggapin ang pagkain, hindi niya napigilan ang sarili. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang guro at sinabing hindi dapat marunong magluto ng ganito kasarap ang isang Demon King dahil labag ito sa batas ng kalikasan. Nakamoy ng pagkain ng mga peteng kaya nagsimula silang lumapit. Sinabi ni Alice kay Merlin na tigilan na ang pag-iihaw ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya sinabi niya na ang dagat ay tahanan ng mas mapanganib pang mga nilalang.
Itinuro ni Merlin ang likod ni Alice at nang lingunin niya ito ay nakita niya ang isang painting na napakalapit sa kanya kaya natakot siya, ngunit agad itong pinaalis ni Merlin gamit ang kanyang Conqueror's Hockey. Iniisip ni Merlin na siya ang pinakamapanganib na nilalang sa dagat, ngunit sinabi ni Alice na hindi iyon ang tinutukoy niya kundi ang sea monster na siyang pinaka-nakakatakot na mandaragit sa karagatan. Ikinwento niya na kahit ang kanilang hukbo ay kinailangang pairan ng dumi ng Holy Dragon ang kanilang mga barko upang maiwasan ang pag-atake nito. Doon napagtanto ni Merlin na iyon pala ang dahilan kung bakit kakaiba ang amoy ng hukbo noon. Ngunit sinabi ni Alice na napakahalaga ng dumi ng Holy Dragon dahil naglaho na ang nilalang na iyon kaya mas mahalaga pa ito kaysa ginto. Iniisip niya na malamang ay hindi pa naririnig ni Merlin ang tungkol sa Holy Dragon. Ngunit inilabas ni Merlin ang isang contract crystal na ginagamit para sa pagkontrol ng mga demonic beast. Binuksan niya ang isang portal at kinontak si Bucky, iniisip na hindi na niya kailangang umalis dahil maaari siyang kumita ng pera sa pagbebenta ng dumi nito. Hindi makapaniwala si Alice na naging alagang hayop lamang ang Holy Dragon. Ipinaliwanag ni Merlin na natalo niya ito noon at ginawa niyang alaga. Gayunpaman ay hindi pa rin makapaniwala si Alice dahil ang Holy Dragon ay kilala bilang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Inisip ni Merlin na mahahanap siya ni Bucky sa pamamagitan ng kristal at dadalhin siya pabalik sa palasyo, ngunit bigla itong nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa dagat. Sinabi ni Merlin kay Alice na ipagpatuloy ang trabaho ngunit napansin niyang biglang naglaho ang lahat ng isda sa paligid nila kaya naisip niyang may mapanganib na mandaragit na malapit. Lumitaw sa harap nila ang sea monster at sinabi ni Alice kay Merlin na itaboy ito, ngunit sinabi niyang hindi siya marunong lumangoy. Nagtaka si Alice kung bakit napakalakas ng kilos niya gayong hindi naman siya marunong lumangoy, kaya napagtanto niyang siya mismo ang kailangang humarap dito. Tumalon siya upang umatake ngunit hindi tumagos ang kanyang espada sa balat ng halimaw at nawalan siya ng pag-asa. Sinabi ni Merlin sa halimaw na maging bago niyang alipin at dalhin siya patawid ng dagat, ngunit tumanggi ito at binugahan siya ng tubig. Kaya ginamit ni Merlin ang kanyang espada at pinaslang ito sa isang iglap at hindi makapaniwala si Alice sa lakas niya. Sa wakas ay nakarating sila sa pampang at sinabi ni Merlin na nagtagumpay lamang sila dahil isa siyang mahusay na pinuno. Iniisip niya na walang silbing alipin si Alice dahil kulang ito sa lakas at talino. Kaya nagpa siya si Merlin na maghiwalay na sila ng landas ni Alice. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Alice na habarin nito ang kanyang armor dahil balak niyang ibenta iyon para kumita ng pera. Lumitaw si Alice sa korte kung saan siya sinisi sa pagkamatay ng kanyang mga kasamang sundalo dahil hindi niya natalo si Merlin. Tinanggalan siya ng titulo bilang bayani at inutusan siyang magbayad ng 50 milyong ginto dahil nawala ang mahalagang mithril armor. Pagkalipas ng isang taon, makikita si Alice na nakikipaglaban sa mga pirata, ngunit iniisip ng mga ito na masyado siyang mahina upang talunin sila. Pinalaya niya ang batang babaeng kanilang kanidnap at sinabihan itong huwag mag-alala dahil haharapin niya ang mga pirata hanggang dumating ang mga kakamping sundalo. Gumamit siya ng ice magic upang i-freeze ang mga paa ng kapitan ng mga pirata. Ngunit nang susubukan na niyang tapusin ito, hinarang siya ng isa pang pirata at itinulak palayo. Sinabi ni Alice na hanggat buhay siya ay hindi nila mahahawakan ang batang babae, ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Ipinaliwanag nila na isa lamang siyang elite tier hero samantalang sila ay nasa holy tier, kaya wala siyang magagawa laban sa kanila. Maghahanda na sana silang umatake nang biglang bumagsak si Merlin sa ibabaw nila. Sinabi niya na hindi na siya makapaghintay na matapos ang palabas nila dahil baka mag-activate ang kanyang sumpa. Inisip ng mga pirata na mahina siya dahil hindi nila maramdaman ang kanyang magic kaya nagpa siya silang labanan siya. Ginamit ni Merlin ang kanyang espada upang talunin sila, ngunit ang lakas ng kanyang atake ay nagdulot ng napakalaking pagsabog na sumire hindi lamang sa kanilang barko kundi pati sa mga barkong paparating na sana upang iligtas ang anak ng mayor. Hindi nakita ni Alice ang kanyang mukha kaya inakala niyang isa siyang bayani at nagsimula siyang purihin siya, ngunit umalis si Merlin bago pa niya malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, isang reporter na nagngangalang Bella ang nagulat na itinuturing ng Reyna si Merlin bilang isang wanted na kriminal. Ibinunyag niya na walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan kaya binigyan siya ng titulo na Nightblade, ngunit tumanggi si Alice na tanggapin iyon dahil para sa kanya ay isa siyang tunay na bayani. Naiinis siya dahil patuloy pa ring ipinapakita sa TV ang panayam, ngunit masaya siya dahil nakalikom siya ng 10,000 ginto. Gayunpaman, napagtanto niyang napakalayo pa ng kanyang lalakbayin bago niya mabayaran ang kanyang utang. Naalala niya kung paano sinira ni Merlin ang kanyang buhay kaya napukpok niya ang mesa sa inis, ngunit aksidente niyang natapunan ng tubig ang kanyang susunod na mission contract. Napansin niya na ang criminal na si Lonette ay kamukha ni Merlin, ngunit naisip niyang imposibleng maging palaboy ang isang Demon King.
Napagtanto niyang mahuhuli na siya sa kanyang karwahe, ngunit bago siya umalis ay niyakap muna niya ang kanyang poster ni Nightblade at hiniling na pagpalain siya nito at isumpa ang Demon King. Samantala, nakita ni Merlin ang sarili niyang wanted poster ngunit hindi siya natuwa dahil 5,000 ginto lamang ang nakatakdang bounty para sa kanya. Napagtanto niyang naging pabaya siya dahil naubos niya ang lahat ng perang nakuha niya sa pagbebenta ng armor. Gayunpaman, iniisip niya na dapat pang ang maipagmamalaki ng mga tao kung kakain siya sa kanilang lugar sa halip na tawagin siyang palaboy. Sa wakas ay nakakita siya ng isang nayon, ngunit 2 bandido ang nagtangkang magnakaw sa kanya at sinabi nilang mapaparusahan sila kung wala silang maiuuwi sa kanilang amo. Hiniling nila na ibigay niya ang kanyang espada, ngunit binalaan sila ni Merlin na mamamatay sila sa sandaling bunutin niya ito. Pinagtawanan siya ng mga bandido at ipinakita pa ng isa ang kanyang kutsilyo sa pamamagitan ng mabilis na pagbabalat ng mansanas upang tanungin kung natatakot ba si Merlin. Ngunit ginamit ni Merlin ang kanyang espada at hinati siya sa mga piraso bago kunin ang mansanas. Habang tumatakas ang ikalawang bandido ay nagbago ang anyo nito at naging isang goblin. Doon napagtanto ni Merlin na gumamit sila ng transformation magic upang magpanggap ng mga bandido. Ipinarating ng goblin sa kanilang hari na isang tao ang pumatay sa kanyang kasama, ngunit ikinatuwa pa ito ng hari. Doon nalaman na nagpapanggap silang mga bandido upang tuksohin ang mga tao na sirain ang kasunduan ng kapayapaan, at inutusan ng hari ang kanyang mga nasasakupan na salakayin ng isang nayon ng mga tao. Nagpadala si Merlin ng sulat kay Lilith na nagsasabing marangya ang buhay niya sa mundo ng mga tao at mahal siya ng lahat, kaya hindi siya babalik sa palasyo ng Demon King hanggat hindi humihingi ng tawad sa kanya ang matatandang pinuno, ngunit alam ni Lilith na nagbabluff lamang siya. Samantala, sinubukan ni Merlin na umalis sa isang hotel nang hindi nagbabayad, ngunit nakilala siya ng may-ari bilang ang kilalang freeloader na gumagawa ng gulo sa timog. Tinawag nito ang lahat upang tulungan siyang hulihin si Merlin, ngunit nakatakas pa rin siya. Sinabi ni Merlin sa sarili na ayaw naman talaga niyang magdulot ng gulo, ngunit biglang may batang lalaki na nagngangalang Henry ang lumitaw sa harap niya. Dahil sa instinct ay hinawakan niya ang kanyang espada, kaya inakala ni Henry na nagpapakita lamang siya ng palabas at sinabi nitong bibigyan siya ng gantimpala kung maganda ang kanyang performance. Ngunit hindi maaaring bunutin ni Merlin ang kanyang espada dahil kapag ginawa niya iyon ay maaaring mamatay si Henry at masira ang buong nayon. Kaya sinubukan na lamang niyang linlangin ang bata, ngunit nagalit si Henry at tinawag siyang isang walang silbing bomba. Dahil dito ay nagalit si Merlin at itinapon ang ice cream ni Henry, dahilan upang umiyak ito. Samantala, dumating din si Alice sa nayon at sinabi ng mga adventurer na isang karangalan ang makapaglakbay kasama ang isang bayani, ngunit ipinaliwanag niya na wala na siya sa titulong iyon. Nagtaka sila kung ano ang nangyari. Habang ipapaliwanag na sana niya ito ay may isang lalaki na sumigaw tungkol sa isang bagong libro na nagkukwento ng lihim na romansa sa pagitan ng Demon King at ng babaeng bayani. Namula si Alice sa hiya dahil akala niya ay tungkol iyon sa kanyang pakikipagsapalaran kasama si Merlin. Nang sabihin pa ng lalaki na milyon-milyong kopya na ang naibenta ay lalo siyang nalugmok sa hiya. Pinag-uusapan ng mga adventurer kung paano nila haharapin ang mga goblin, ngunit nang marinig ni Alice na nagbibiro pa sila tungkol sa kasal ay lalo siyang natakot dahil iniisip niyang baka mamatay sila sa misyon. Ang isang babaeng pari na nagngangalang priest ay nagbigay sa kanya ng good luck sa kanyang misyon at sinabi pa na wala silang problema sa cross-species romance sa pagitan niya at ng Demon King. Tiningnan ni Alice ang basang poster at nagtaka kung bakit napakalaki ng bounty ng isang freeloader, ngunit inisip niyang madali lamang ang trabahong iyon. Samantala, pumunta si Merlin sa isang kalapit na inn at nasiyahan sa masarap na pagkain, ngunit nahuli siya ng may-ari habang sinusubukan niyang tumakas ng hindi nagbabayad. Sinabi ng babae na nasa kabilang direksyon ang banyo, kaya sinabi ni Merlin na naghahanap talaga siya ng trabaho. Tinanong siya ng babae kung may kakayahan siyang makakatulong sa inn. Ipinakita ni Merlin ang kanyang galing sa pagsayaw at pagkanta na labis na nagustuhan ng lahat. Dahil dito ay nagpa siya ang babae na tanggapin siya sa trabaho at sinabi na ang base pay niya ay 1 ginto at makakatanggap din siya ng 15% komisyon sa bentahan ng inumin. Nagtaka si Merlin kung paano nila kayang magbigay ng ganoong kalaking sahod. Ipinaliwanag ng babae na may 2 shift sila. Sa araw ay normal lamang ang takbo ng negosyo, ngunit sa gabi ay maraming babaeng customer kaya kailangan niyang gawing mas masigla ang kapaligiran. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Martha at nag-isip naman si Merlin ng palayaw na Daisy para sa kanyang night shift. Sinabi ni Martha na ibabawas niya ang halaga ng kinain ni Merlin sa unang sahod nito at ipinakilala rin niya ang kanyang anak na si Henry na agad siyang tinawag na freeloader, ngunit pinagalitan siya ni Martha dahil sa kabastusan. Inutusan niya si Henry na ipakita kay Merlin ang guest room.
Habang naglalakad sila ay sinubukan ni Merlin na suhulan si Henry upang hindi sabihin sa kanyang ina ang kanilang unang pagkikita. Inalok pa niya itong turuan ng kanyang blade strike para makalaban ito sa mga holy tier na kalaban, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Henry. Sinabi ng bata na isang taong tulad lamang ng Nightblade ang kayang talunin ng isang holy tier na kalaban. Kaya sinabi ni Merlin na siya mismo ang Nightblade, ngunit tumanggi pa ring maniwala si Henry. Samantala, nahihirapan ang grupo ng mga adventurer na labanan ng mga goblin dahil hindi nila inaasahan na makakaharap nila ang isang buong hukbo. Napagtanto nilang wala na silang ibang pagpipilian kaya sinubukan nilang tumakas, ngunit nahuli sila ng Goblin Chancellor na nagngangalang Gia. Nagsimulang magtrabaho si Merlin sa inn, at doon ay todo ang focus niya sa mga babaeng customer para makuha ang loob ng mga ito. Dahil dito, nai-insecure ang mga lalaking customer sa kanya. Natutuwa si Martha sa kanyang trabaho dahil malaki ang itinaas ng benta ng kanilang inn, at iniisip niyang siguradong mahusay din si Merlin sa mga dati nitong trabaho. Naisip pa niya na baka mukhang kakaiba ang palayaw nitong Daisy kapag nailagay sa pahayagan, pero natakot si Merlin na lalo lang siyang mapapahiya kaya sinabi niyang hindi na nila kailangan ng advertisement. Biglang sumingit si Henry sa usapan at sinabi na isa lang siyang freeloader na umaasa sa pera ng mga babae, at binalaan pa niya itong lumayo sa kanyang ina. Samantala, hindi mahanap ni Alice ang kanyang target, ngunit bigla niyang narinig si Henry na galit na hinahampas ang isang puno. Doon niya napagtanto na galit ito sa isang gwapong freeloader kaya ipinakita niya ang poster. Sinabi ni Henry na hindi iyon kamukha ng freeloader na kilala niya na nanguuto ng mga babae sa kanilang tavern para tumaas ang kita. Inisip ni Alice na baka masyado lang itong masipag sa trabaho, ngunit maya-maya ay may ilang lalaki na lumapit sa kanya at nag-alok ng reward kung aayusin niya si Merlin dahil nabibihag na ng charm nito ang kanilang mga babae. Pumunta si Alice sa inn at nagulat siya sa dami ng babae roon kahit maliit lang ang bayan. Nakita niya si Merlin at agad niyang napagtanto na siya ang freeloader na nasa poster. Kaya nagpa siya siyang hulihin ito, ngunit naalala niya na ayon sa mga ulat ay palaging nakakatakas si Merlin kaya sinubukan muna niyang lumapit dito. Sa hindi inaasahan, napunta siya sa entablado at inakala ni Merlin na gusto rin niyang sumali sa kanyang performance, ngunit agad nilang nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Sinubukan siyang patayin ni Alice ngunit naiwasan ni Merlin ang lahat ng kanyang atake. Bigla na lang siyang umiyak at sinabi na naging miserable ang kanyang buhay matapos siyang iwan ni Merlin, kaya inisip ng mga babaeng nanunood na masamang tao si Merlin dahil iniwan niya ito. Pagkatapos ay hiniling ni Alice na ibalik ni Merlin ang kanyang kayamanan ngunit sinabi ni Merlin na naibenta na niya ito. Sinabi ni Alice na sinira niya ang kanyang buhay kaya aarestuhin niya ito kung hindi nito ibabalik ang armor, ngunit pinaalala ni Merlin na hindi siya kayang talunin ni Alice. Napagtanto ni Alice na kailangan niyang tanggapin ang kanyang utang na 50 milyong ginto na ikinagulat ni Merlin dahil kahit isang taon siyang naging freeloader ay ilang libong barya lang ang kanyang utang. Ipinaliwanag ni Alice na napilitan siyang magtrabaho sa Adventurers Guild at lumaban sa mga kalaban na nasa Holy Tier para mabayaran ang kanyang utang. Ngunit sa halip na mabahala, naging excited si Merlin at tinanong kung paano siya magiging adventurer. Sinabi ni Alice na kailangan niya ng referral kaya agad siyang humingi ng referral mula kay Alice dahil matagal na niyang gustong maging adventurer, ngunit tinanggihan siya nito. Samantala, naglalakad si Henry sa lungsod ngunit pinauwi siya ng mga gwardya dahil siguradong mag-aalala si Martha. Sinabi ni Henry na ayaw niyang makita ang freeloader na iyon. Maya-maya ay dumating ang isang adventurer na umalis para labanan ng mga goblin at hiniling niyang buksan ng mga gwardya ang gate, ngunit sinabi ng mga ito na hindi nila ito maaaring buksan sa gabi. Sinabi ng adventurer na patay na ang kanyang mga kasama at malubha na rin siyang sugatan kaya binuksan ng mga gwardya ang gate, ngunit bitag pala iyon at biglang sumugod ang mga goblin papasok sa nayon. Hiniling ng adventurer kay Gia na palayain ang kanyang fiancé bilang bahagi ng kanilang kasunduan ngunit sinabi ni Gia na wala siyang karapatang makipag-ayos dahil isa lamang siyang alipin. Samantala, nagtataka si Alice kung bakit gustong maging adventurer ng Demon King at nalungkot siya dahil hindi na niya makukuha ang reward dahil walang makakahuli kay Merlin. Biglang sinalakay ng mga goblin ang inn ngunit napagtanto ni Merlin na hindi sila mga customer kaya sinipa niya ang mga ito palabas na ikinahanga ng mga babae sa loob. Nag-alala si Martha para sa kanyang anak kaya dali-dali siyang lumabas upang hanapin si Henry at iniwan ng tavern sa pangangalaga ni Merlin. Habang parami ng parami ang mga goblin na lumalabas, mabilis silang nilulutas ni Merlin at ipinagpapatuloy ang kanyang trabaho na parang walang nangyari. Napagtanto niya na hindi siya mababayaran kung may mangyayari kay Martha, kaya umalis siya upang hanapin ito. Samantala, tinatanong ni Martha ang lahat kung may nakakita kay Henry. May isang lalaking nagsabi na nakita niya ito malapit sa gate at binalaan siyang maraming goblin sa paligid, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap.
Tinawag niya ang pangalan ni Henry at dahil dito ay nakuha niya ang atensyon ng mga halimaw, kaya dinakip siya ng mga ito. Napansin ni Henry na nasa panganib ang kanyang ina kaya sinubukan niya itong tulungan, ngunit sa sobrang takot ay hindi siya makagalaw. Samantala, naglalakad si Merlin sa nayon at napansin niyang kasing gulo ito ng Dark Realm. May nakasalubong siyang mga goblin at naisana niyang iwasan ang pakikipaglaban dahil napakahina ng mga ito at hindi makakatulong sa kanyang sumpa, ngunit inatake pa rin siya ng mga ito kaya hiniwan niya ang mga ito sa pira-piraso. Nakita ito ni Alice at inakala niyang kakampi siya ng mga goblin, ngunit ipinaliwanag ni Merlin na hinding-hindi siya makikipagtulungan sa mga nilalang na napakababa ng rango. Sinabi ni Alice na kung hindi siya kakampi ng mga ito ay dapat tulungan niya itong talunin ang mga goblin, ngunit sinabi ni Merlin na wala siyang pakialam dahil hindi naman siya residente ng nayon. Ipinaalala ni Alice na gusto niyang sumali sa Adventurers Guild at sinabi na tungkulin ng mga adventurer na protektahan ang nayon, ngunit ayaw ni Merlin maliban na lang kung babayaran siya. Sinabi ni Alice na wala siyang pera kaya sinabi ni Merlin na tumabi na siya dahil kailangan niyang hanapin si Martha. Naisip ni Alice na kaya niyang iligtas ang nayon ng mag-isa kaya ginamit niya ang kanyang ice magic upang i-freeze ang mga goblin. Pinagmamasdan siya ni Gia at iniisip na hindi siya mapipigilan ni Alice kung aatake siya ng biglaan, ngunit nagulat siya nang sipain siya ni Alice ng malakas. Sinabi ni Alice kay Gia na umalis na sa nayon, ngunit sinabi ni Gia na kahit elite tier si Alice ay hindi nito kayang talunin ang lahat ng kanilang hukbo. Inutusan ni Gia ang mga goblin na hulihin si Alice, ngunit biglang may batang bumagsak sa harap niya at sinabi sa kanya ang tungkol kay Merlin. Ginamit ni Gia ang kanyang magic upang makita kung paano pinatay ang mga goblin at napagtanto niya na hindi kayang talunin ng kanyang hukbo si Merlin kaya iniutos niya ang pag-urong. Samantala, hinahanap ng mga taga-nayon ng kanilang mga pamilya habang ang isang lalaking nagngangalang Johnson ay sinusubukang i-advertise ang kanyang serbisyo bilang personal guard. Humingi ang lahat sa kanya ng tulong upang iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay, ngunit iniisip niyang patay na ang mga ito kaya sinabi niyang mas mabuting mag-focus na lang sila sa hinaharap. Dumating si Alice kasama ang adventurer na humiling sa mga gwardya na buksan ang gate at sinabi nito sa mga tao na dinala ng mga goblin ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang kuweba. May isang sundalong nakakilala sa kanya at tinawag siyang traidor, ngunit ipinagtanggol siya ni Alice at sinabi na nahuli ng mga goblin ang kanyang fiancé at mga kasama kaya napilitan siyang makipagtulungan sa mga ito. Tinanong ni Johnson kung sino siya kaya ipinakilala ni Alice ang sarili bilang ika-233 na bayani at agad itong pinag-usapan ng mga tao. Sinubukan ni Johnson na pag-awayin ng mga tao laban sa kanya kaya sinipa siya ni Alice palayo at nagpasya siyang lusubin ang kuweba ng mag-isa. Nagpasya si Henry na sumama sa kanya dahil iniisip niyang mga duwag ang mga taga-nayon, ngunit aksidente siyang nadapa sa isang goblin at natakot nang makita ang mga bangkay sa paligid. Pumunta siya upang kunin ang espada ng kanyang ama para gamitin ito sa pagliligtas sa kanyang ina. Biglang nagising ang mga walang malay na goblin at sinubukan niya silang atakihin, ngunit madali siyang natalo ng mga ito. Malapit na siyang patayin ng mga goblin nang dumating si Merlin upang iligtas siya at sinabi nitong nagagalit siya dahil sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-overtime sa trabaho. Sinubukan ni Henry na umalis dala ang espada ngunit sinabi ni Merlin na manatili na lang siya sa bahay, ngunit sinabi ni Henry na kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. Naisip ni Merlin na palagi itong nagdudulot ng problema, ngunit naalala niya ang panahon na kinailangan niyang lumaban upang iligtas ang kanyang kapatid kaya nagpasya siyang tulungan si Henry. Napansin ni Merlin na ito na ang unang pagkakataon na itataas niya ang kanyang espada para sa isang tao, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang kuweba ng mga goblin. Narinig niya ang isang grupo ng mga tao na nagpaplano na iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng Goblin Lair, kaya nagpasya siyang sumama sa kanila. Nagboluntaryo siyang maging leader, sinasabi na siya ay isang malakas na mandirigma, ngunit iniisip ng grupo na hindi siya karapat-dapat. Sinubukan ni Henry na ipaliwanag na kaya niyang lumaban, pero ayaw siyang magpaliwanag. Kaya nagpasya si Merlin na itatalaga si Johnson bilang kanilang leader. Masaya ang lahat na si Johnson ang mamumuno dahil iniisip nilang maaasahan siyang mandirigma, ngunit natatakot siya sa mga goblin. Palihim na pumasok si Alice sa kuweba sa pamamagitan ng pag-distract sa mga goblin habang sinasabi ni Gia sa Goblin King ang tungkol sa kanilang raid. Pinuri siya nito sa pagkakahuli ng mga tao, pero sinabi ni Gia na may dalawang malakas na mandirigma siyang nakatagpo sa nayon. Sinabi niyang kaya sana niyang talunin ang mga ito, ngunit pinunta niya muna sila sa kuweba para masiyahan ng Goblin King sa paghihirap nila. Sa wakas, nakarating sila sa labas ng kuweba ng mga goblin. Nanginig si Johnson sa takot habang si Henry ay tuloy na lumaban pero pinigilan siya ni Merlin dahil alam niyang bitag ito. Pinaganya ni Gia ang kanyang fire barrier at sinabihan sila na sumuko kung gusto nilang mabuhay.
Lumakad si Merlin sa loob nito na ikinabahala ni Henry, ngunit sinabi niya na ang init ay maliit lang kumpara sa magma sa ilalim ng kanyang bahay. Sinabi ni Gia na kahit ang mga Holy Tier Warrior ay hindi makakabasag nito kaya wala talagang tsansa ang mga tao. Bigla na lang lumitaw si Merlin sa likod niya, sinasabi na naglakad lang siya sa barrier. Nagtaka si Gia kung sino siya, ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang totoong pagkakakilanlan, kaya sinabi niyang si Daisy siya, at nagawa niyang charm ang lahat ng goblin. Hinawakan niya ang kamay ni Gia at hiniling na lamang ibigay si Martha, ngunit tumanggi ito at sinubukan siyang sunugin gamit ang magic, ngunit madaling pinigil ni Merlin ang apoy. Napagtanto ni Gia na tinatago niya ang kanyang totoong kapangyarihan. Ginamit niya ang kanyang ultimate move upang palibutan si Merlin ng apoy, ngunit bumahing lang ito at napalipad ang lahat ng goblin. Nagtaka si Gia kung siya ba ay isang halimaw, ngunit pinadyak lang siya ni Merlin at nahulog siya sa bundok. Nawala ang apoy at hindi makapaniwala si Johnson na natalo ni Merlin si Gia, isang elite tier mage. Nang pumasok siya sa kuweba, napansin nila na ang kanyang silhouette ay kahawig ng Nightblade. Samantala, pinalaya ni Alice ang mga bihag ngunit napansin ng mga goblin, kaya sinabi niya kay Priest na pangunahan ng lahat palabas ng kuweba habang siya ay nakikipaglaban. Madali niyang natalo ang mga goblin, ngunit aksidente siyang napunta sa King's Hall kung saan nandoon ang Goblin King. Ipinahayag nito na sinabi ni Gia na haharap siya sa isa sa mga umaatake at ipapadala ang isa sa kanya dahil matagal na itong hindi nakipaglaban sa malakas na kalaban. Napagtanto ni Alice na Holy Tier Fighter ito at iniisip niyang nakatuon sa brute strength, ngunit nagulat siya sa bilis nito at nabasag ang kanyang ice shield. Sinubukan ni Merlin hanapin si Martha ngunit naligaw sa kuweba dahil maraming daan. Sinubukan ng Goblin King hulihin si Alice, ngunit tumalon siya pabalik at sinaksak ang braso nito na ikinagulat ng Goblin King dahil alam niyang nasira niya ang buto ni Alice sa naunang suntok. Iniisip niyang maliit lang si Alice kumpara sa kanya, ngunit sinabi ni Alice na itinuro sa kanya ng kanyang master na ang pag-underestimate sa kalaban ay nakamamatay. Nahuli niya si Alice, ngunit ginamit nito ang kanyang giant ice sword upang makawala. Naglunsad siya ng kombinasyon ng atake at inisip na tapos na, ngunit ipinakita ng Goblin King na nagpapanggap lang siyang patay dahil gusto niyang makita ang kanyang mga kalaban na mawalan ng pag-asa. Pinagaling niya ang kanyang sugat at binago ang kanyang katawan bago siya pinadyak palayo. Samantala, sinusubukan ni Priest at ng iba pang mga tao na makalabas sa kuweba, ngunit bigla silang nakaharap sa isang anino. Inakala nilang napalibutan na sila ng mga goblin, ngunit si Merlin pala iyon, na tuwang-tuwa nang makita si Martha at agad na humiling ng bonus sa kanya sa pagtatrabaho ng sobra. Hinawakan ni Martha ang kanyang braso at tumakbo dahil limitado ang oras, ngunit tumigil siya at agad na pinuksa ang mga goblin na humahabol sa kanila. Hiniling niya kay Merlin na iligtas si Alice dahil tinulungan niya silang makatakas, ngunit nag-alinlangan siya kung tutulungan ba niya ito o iiwan. Nangakong 3 ang sweldo niya ni Martha kung ililigtas niya si Alice, kaya nagpasya siyang gawin ito. Pinayuhan siya ni Priest na mag-ingat at huwag pumasok sa isang hall na puno ng ginto dahil ang Goblin King ay isang holy tier na kalaban. Sumugod si Merlin palabas ng hall, iniisip na yayaman siya matapos talunin ang makapangyarihang kalaban, ngunit iniisip ng iba na iniintindi lang niya si Alice. Pinuksa niya ang ilang goblin sa daan papunta sa King's Hall at pinasok ang entrance, ngunit iniwan niya ang king at agad na tumutok sa mga yaman. Pinuputol niya ang braso ng goblin at hinahawakan si Alice, ngunit nag-aalala kung babawasan ba ni Martha ang kanyang bonus dahil nasugatan si Alice. Tinanong siya ni Alice tungkol sa iba pang tao, kaya sinabi niyang ligtas ang lahat at makalalabas sila pagkatapos niyang talunin ang Goblin King. Nagpanggap ang Goblin King na nasaktan, ngunit bigla niyang naibalik ang nawawalang braso. Walang reaksyon si Merlin, kaya nagtataka ang Goblin King. Napansin ni Merlin na kilala niya ang isang troublemaker na may parehong sense of humor, ngunit mas maganda ang babae kaysa sa kanya. Napagtanto ng Goblin King na malakas si Merlin kaya nagdesisyon siyang ibuhos lahat ng lakas at atakehin ito mula sa lahat ng direksyon, ngunit madaling na-block ni Merlin ang lahat ng atake. Tinanong siya ng Goblin King ng pangalan, ngunit inisip ni Merlin na hindi niya karapat-dapat malaman ito, kaya sinabi lamang niyang Daisy siya. Inihanda ng Goblin King ang kanyang ultimate technique at natuwa si Merlin. Inalok siya ng Goblin King na gawing Chancellor kung magsusumpa siya ng katapatan, ngunit natawa si Merlin sa lakas ng loob nito at hinimok siyang ibuhos ang lahat ng lakas. Ginamit ng Goblin King ang ultimate Goblin Hammer skill, ngunit madaling na-block ni Merlin at nakita siya ni Alice mula sa likod. Napagtanto niyang siya pala ang Nightblade at kinuha ang kanyang espada, nakilala ito ng Goblin King bilang Legendary Sword Vortex, na tanging Demon King of Pride lamang ang makakabigkas. Natalo si Goblin King sa isang suntok lang, ngunit nakalimutan ni Merlin na kontrolin ang kanyang atake, kaya nagsimulang gumuho ang buong kuweba.
Nag-alinlangan si Merlin kung ililigtas ba niya si Alice o kukunin ang kayamanan, ngunit naalala niya na makakatulong siya sa kanya para may rekomenda siya sa guild, kaya nagpasya siyang iligtas si Alice. Nakakreate siya ng daan palabas ng kuweba at tuwang-tuwa ang lahat na nakaligtas. Tinuturing siya ni Henry na bayani at nagpapasalamat sa pagligtas sa lahat, ngunit umiiyak siya sa nawalang kayamanan habang iniisip ni Martha na iniintindi lang niya si Alice. Napansin ni Merlin na malubha ang sugat ni Alice, ngunit kailangan niya ito para irekomenda siya sa guild, kaya nagpasya siyang pagalingin. Tinalikuran niya ang damit ni Alice, ngunit pumasok si Martha at inakala niyang may mangyayaring intimate, kaya dali-dali siyang lumabas kasama si Henry at sinabihan silang ipagpatuloy. Pinagtakpan ni Merlin si Alice gamit ang kanyang laway dahil may healing effect ito sa kabilang kasarian. Habang nagsisimula siyang gumaling, nagsimula siyang managinip at naisip ni Merlin na dahil iyon sa laway, kaya alam niyang hindi siya magkakaroon ng payapang gabi. Nagising si Alice kinabukasan at dali-dali siyang tiningnan ng lahat. Hindi niya naalala ang nangyari pagkatapos niyang matalo ng Goblin King, kaya sinabi ni Priest na dapat pasalamatan niya si Merlin dahil siya ang nagligtas sa. Iniisip ni Martha na dapat magkaayos sila dahil matagal na silang magkaibigan, pero sinabi ni Alice na magkaribal sila. Nagpasalamat ang lahat kay Alice sa pagligtas sa kanila kanina, ngunit sinabi niya na bahagi iyon ng kanyang trabaho. Nag-interview si Bella kay Johnson na ipinagyabang kung paano niya pinamunuan ang mga taga-nayon laban sa mga goblin, pero napansin niyang kinakabahan siya nang makita si Merlin. Tinanong siya ni Bella tungkol sa pag-atake ng goblin, ngunit inisip ni Merlin na iilan lang iyon kaya nagtataka siya kung pinalaki lang ng mga taga-nayon ang insidente. Sinabi ni Martha na hinahanap siya ni Alice at inisip ni Merlin na gusto lang siyang pasalamatan, ngunit nang pumunta siya sa kwarto ni Alice, bigla siyang inatake nito. Inakala ni Alice na ginamit siya ni Merlin dahil tinanggal nito ang kanyang damit at narinig ng priest sa tabi ang kakaibang tunog buong gabi, ngunit ipinaliwanag ni Merlin na dahil iyon sa kanyang laway na nagpagaling sa sugat ni Alice at nagdulot ng panaginip tungkol sa kanya. Sa wakas, naunawaan ni Alice ang nangyari at nagpasalamat siya sa pagligtas kay Merlin, ngunit nabanggit nito na nawala ang lahat ng kayamanan dahil sa kanya. Ipinaalala niya na ninakaw ito lahat. Humiling si Merlin ng tulong upang maging adventurer, kaya pumayag si Alice na irekomenda siya, ngunit sinabi niyang magiging pantay na sila. Binigyan sila ni Martha at ng iba ng mga palm na regalo, at sinabi ni Henry kay Merlin na gusto niyang maging estudyante niya balang araw. Nagtatawanan sina Martha at Merlin tungkol sa pag-aasawa nila ni Alice, pero iginiit ni Alice na hindi sila magkasintahan. Samantala, napagtanto ng mga goblin na patay na ang kanilang king at iniisip nilang lumipat sa timog upang hindi sila maabyutan ni Daisy. Biglang lumitaw ang isang babae sa harap nila at sinabi na hawak niya ang ikatlong susi sa Legion of Hell, ngunit sinabi rin niyang kailangan niyang patayin silang lahat upang walang makaalam tungkol dito. Nakarating si Merlin at Alice sa guild at napansin ni Merlin na maliit lang ang gusali ngunit excited siya na maging adventurer. Nakita niya ang notice board ng mga available na kontrata at tinanong si Alice kung adventurer siya o part-time worker dahil karaniwan lang ang mga trabaho. Napansin ito ng receptionist at nagtataka kung may bagong mission si Alice. Alam niya na hindi niya maipakilala si Merlin sa totoong pangalan, kaya sinabi niyang si Daisy ang palayaw niya na ikinagulat ng receptionist at inisip kung siya ba ang boyfriend ni Alice. Ipinakita ni Alice agad ang wanted poster at sinabi na napunta siya roon para kunin ang reward. Nagulat si Merlin sa narinig, ngunit sinabi ni Alice na hindi pwedeng maging adventurer ang kriminal kaya kailangan muna niyang bayaran ang utang. Sinabi ng receptionist na si Lo na kahit sumusunod sa patakaran, makakakuha lang siya ng 10% ng tunay na reward. Ibabawas ni Lo ang pera na utang niya sa guild at ibinigay ang 50 gold coins na ikinalungkot ni Alice. Sinubukan ni Merlin na kawin ng pera, sinasabing siya ang nag-turn in sa sarili. Sinabi ni Alice na nawala sa kanya ang libo-libong ginto dahil sa kanya, kaya pinaalala ni Merlin kung paano niya nailigtas ang buhay niya ng maraming beses. Sinabi ni Lo na dapat subukan ang level ni Merlin, pero sinabi niya na hindi na kailangan ng oras at bigyan siya ng pinakamataas na titulo. Dumating si Arnold at inisip niyang si Alice ay may relasyon kay Merlin na ikinalungkot niya dahil tinanggihan siya ni Alice. Sinabi ni Alice na hindi siya nakikipag-date kay Merlin pero kinuha pa rin ni Arnold ang kanyang espada at hinamon si Merlin sa duel, sinasabi na ang mananalo ay pwedeng makipag-date kay Alice. Sumigaw siya na itigil na nila iyon, ngunit sumugod pa rin si Arnold at inatake si Merlin na agad niyang pinalipad sa kisame. Sinabi ng isa pang adventurer na si Hobbs kay Alice na kasing lakas ni Merlin ang kanyang boyfriend at inisip ni Merlin na tinitira siya nito. Ngunit sinabi ni Alice na isang papuri iyon dahil kakaunti lang ang malalakas na adventurer sa kanilang guild. Sinabi ni Merlin na tutulungan niya silang pataasin ang pangkalahatang level ng guild, ngunit biglang dumating si Claude at nanahimik ang lahat.
Sinuri niya ang kapangyarihan niya at ipinakita ng orb na isa siyang saint-level fighter. Sinabi ni Lo na pasado siya sa pagsusulit at nagulat ang lahat dahil kasing lakas siya ng Guildmaster. Inisip ni Merlin na mamamangha ang lahat sa kanya matapos ang pagsusulit at aawitin sila sa paghanga, ngunit pumalya ang device sa pagsukat ng kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Lo na hindi siya pwedeng maging adventurer. Nagtaka si Alice kung tinatoggle niya ang lakas niya, pero hindi rin sigurado si Merlin sa nangyayari. Nag-alok siya na patunayan na sapat ang kanyang lakas para maging adventurer, ngunit sinabi ni Lo na hindi niya pwedeng sirain ang patakaran. Pinaliwanag niya na bihira ang isang highly skilled warrior tulad niya at kahit ang messenger ng demonyo ay nag-alok sa kanya na pamunuan ang Hell's Legion, pero tinanggihan niya. Natawa ang lahat sa kanya, ngunit nag-alok siya na labanan ng pinakamalakas na tao sa guild para patunayan ang kanyang lakas. Dumating ang guildmaster at sinabi na hindi niya pwedeng baliwalain ang hamon, kaya dinala niya si Merlin sa isang hall. Tinanong ni Merlin kung gusto niyang sumuko para mapanatili ang reputasyon, pero inisip ng guildmaster na mayabang ito, at sinabi niyang natalo na niya ang maraming naghamon sa kanya. Ipinaliwanag niya na hindi kailangan ni Merlin na talunin siya dahil papayagan pa rin siyang maging adventurer kung may ipinapakita siyang potensyal, ngunit napansin niya na hindi man lang nakikinig si Merlin. Sinabi ng matandang lalaki na ibuhos niya lahat. Kaya ginamit ni Merlin ang Blade Strike na nagulat ang guildmaster at nagdulot ng pinsala sa paligid. Akala ng mga adventurer na sobra ang ginawa ng master at iniisip nilang natakot si Merlin hanggang mamatay, pero sa sorpresa nila, nakaligtas siya ng walang sugat. Pinayagan siya ng guildmaster na sumali sa guild at sobrang takot siya kaya napaihi. Nag-isip si Merlin ng plano para yumaman bilang adventurer at sinabi kay Alice na bibigyan niya ito ng 10% sa rewards ng mission, pero ayaw nitong makatrabaho siya. Inisip ni Merlin na hindi niya kailangan si Alice, pero naubos din agad ang pera niya at dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, sumilip siya sa bahay ni Alice. Nahuli siya ni Alice at inakala nitong nag-spy siya, pero sinabi ni Merlin na wala naman siyang dapat i-spy. Sinabi niyang mahirap mabuhay mag-isa kaya mananatili siya sa kanya at sisingilin lang ng 1,000 ginto para sa proteksyon, ngunit pinaalis siya ni Alice, kaya gumawa siya ng ingay na nakakuha ng atensyon ng lahat at inakala nilang pinaalis ni Alice ang kanyang boyfriend. Napagtanto ni Alice na masisira nito ang kanyang reputasyon kaya pinapasok niya ito, at inalok ni Merlin na protektahan siya ng libre kung papayagan siyang manatili. Sinubukan siyang hampasin ni Alice, ngunit madaling naiwasan ni Merlin ang mga atake at nakapasok sa kwarto. Humiga siya sa kama ni Alice, at nang subukan siyang alisin, sinabi niya na masyado itong maliit para sa kanilang dalawa. Kaya niyakap niya si Alice sa kumot at nakatulog siya. Kinabukasan, pumunta si Alice sa guild ngunit pagod dahil natulog siya sa sahig. Dumating si Merlin at tinanong siya kung bakit hindi siya ginising, kaya nagsimulang manggossip ang lahat na magkasama silang nakatira. Dumating din si Arnold at sinabi na hindi patas ang duel nila ni Merlin at dapat ay best of 3 ang laban. Ngunit sa halip na lumaban, dapat ay tingnan kung sino ang makakakumpleto ng A-rank mission. Sinabi ni Merlin na kahit hindi siya interesado na mapasa kanya si Alice, hindi niya pwedeng baliwalain ang isang commission bilang adventurer. Sinabi niya kay Lo na gusto niyang tanggapin ang commission, ngunit sinabi nito na hindi niya pwedeng tanggapin ang mission ng walang mentor dahil mababa pa ang level niya. Kaya sinabi ni Merlin kay Alice na sumama siya sa kanya, pero hinamon siya ni Arnold na sumali sa kanyang team na rin, sinasabi na na-hire na niya si Claude bilang bahagi ng kanyang grupo. Inisip ni Merlin na siya ang ideal na pagpipilian, pero nagdesisyon si Alice na sumama sa team ni Arnold. Naramdaman ng lahat ang awa kay Merlin dahil iniwan siya ni Alice para sa anak ng duke, pero nakita niya si Hobbs at niloko siya para bumuo ng sariling team. Pagkatapos noon, nagising si Hobbs sa loob ng isang karwahe at nagtataka kung nasaan sila. Kaya ipinaliwanag ni Merlin ang tungkol sa mission, ngunit natakot si Hobbs dahil isa lang siyang mage at baguhan si Merlin. Sinabi niya kay Hobbs na huwag mag-alala dahil siya ang bahala sa lahat, pero biglang nakita ni Hobbs ang Knights ng Duke of Roses na hindi kilala ni Merlin. Sinabi ni Hobbs na mas mataas ang status nila kaysa sa ama ni Arnold. Humingi ng direksyon ng captain na si Carl, kaya sinabi ni Hobbs na kailangan nilang tumawid sa bundok ngunit kailangan nilang maglakad dahil hindi makadaan ang karwahe. Nagalit si Carl, iniisip na pipilitin niyang maglakad sa mabahong daan si Cecilia, ang anak na babae ng duke. Nagtaka si Merlin kung siya nga ba yun nang subukang hampasin siya ni Carl gamit ang whiplash, pero hinawakan ito ni Merlin at hinayla si Carl pababa sa kabayo. Sinabi ni Hobbs na kalmayan na lang siya at tapusin ang away sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, pero inisip ni Merlin na si Carl ang dapat humingi ng tawad. Biglang nakita nila ang stampede ng mga nagliliyab na rhino, kaya iniutos ni Carl sa kanyang mga sundalo na protektahan ang karwahe.
Inisip ni Merlin na may tinatakbuhan ng mga rhino at isa sa kanila ay malapit ng tamaan si Carl, pero biglang iniangat niya ito gamit ang isang daliri lang. Pinaspade siya sa lupa at napagtanto ng mga rhino na hindi sila makakatalo sa kanya kaya tumakbo silang lahat palayo. Hindi makapaniwala si Carl dahil alam niyang hindi humihinto ang mga rhino sa kanilang pag-charge, at tinanong ni Hobbs si Merlin kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Merlin na umatras ang mga demon beasts kapag nakita ang isang taong may labis na kapangyarihan. Pero inisip ni Carl na baka beast repellent powder lang ang ginamit niya. Lumabas si Cecilia sa karwahe at napagtanto na iron rank lang si Merlin, pero alam niyang malakas ito, kaya inalok niya itong i-hire sa halagang 10,000 gold. Sinabi niya na mataas ang reward para sa isang iron adventurer at hindi makakahanap ng mas magandang alok sa kasalukuyang rank nito. Pumayag si Hobbs na magtrabaho para sa kanya, pero sinabi niya na hindi sulit si Hobbs kahit 5 gold lang. Sinabi niya kay Merlin na tanggapin ang alok dahil doble ito ng reward ng mission nila, pero sinabi ni Merlin na hindi niya naiintindihan kung magkano ang halaga niya, at handa siyang magtrabaho para sa kanya kung babayaran siya ng 66 trillion. Kaya umalis si Cecilia kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi ni Merlin na handa siyang makipagnegosasyon. Hindi makapaniwala si Carl sa bastos na ugali niya. Iniutos ni Cecilia sa kanyang mga tauhan na dagdagan ang bilis at ipinaliwanag na kailangan nilang makarating sa crypt agad dahil alam niyang papunta si Merlin roon. Napag-alaman natin na ang layunin niya ay mapasaya ang kanyang ama sa pamamagitan ng paglutas ng krisis, at iniisip niyang banta si Arnold dahil baka masolusyonan nito ang problema bago sila makarating. Nakita natin si Alice sa karwahe ni Arnold at iniisip nito na mapupunta siya sa kanya dahil hindi sila matatalo kung kasama si Claude sa team. Ngunit sinabi ni Alice na wala siyang pakialam sa taya niya kay Merlin at gusto niya ng malalakas na mandirigma tulad ni Nightblade. Nagtaka si Claude kung gaano siya kahusay. Sinabi ni Alice na natalo niya ang Holy Tier Pirate Brothers pero inisip ni Claude na wala itong espesyal. Tinanong niya kung sino ang sa tingin niya ang pinakamalakas. Kaya sinabi niya ang tungkol sa 4 na bayani ng nakaraang imperyo. Ang una ay ang dragon assassin na si Corona na pumatay ng 7 Holy Tier sa isang gabi. Sinabi ni Claude ang tungkol sa Twin Sword Saints na sina Zoe at Joey na tinalo ang legendary Giant King. Ang huli naman ay si Bernard, ang Storm Warrior na kilala bilang pinakamalakas na mandirigma ng nakaraang imperyo at tanyag sa pagtalo sa isang Giant Holy Tier Dragon. Iniisip ni Claude na karapat-dapat silang tawaging pinakamalakas at iniisip niyang wala lang si Nightblade kumpara sa kanila. Naiinis si Alice sa narinig, ngunit biglang huminto ang kanilang karwahe dahil sa pag-charge ng mga nagliliyab na rhino. Inihanda ni Alice ang sarili na harapin sila, ngunit agad na winasak ni Claude ang lahat ng rhino at iniisip ni Arnold na muntik na nilang matakot ang mga ito. Ngunit ipinaliwanag ni Claude na imposible iyon dahil wala silang kinatatakutan, at ang tanging paraan para itigil sila ay patayin ang lahat. Nakita natin si Merlin na umiinom kasama ang mga babae at iniisip nilang kamangha-mangha siya, ngunit biglang dumating si Alice at sinabi na seryosohin niya ang mission. Inisip ng iba na girlfriend niya si Alice, kaya lumayo sila, at sinabi ni Merlin sa kanya na huwag makialam at pinaalalahanan siyang hindi sila magkasama sa parehong team. Sinabi ni Arnold na hindi siya matatalo dahil kasama niya si Claude, ngunit ipinakita ni Merlin na ang iniintindi niya lang ay ang 5,000 gold reward. Iniisip ni Arnold na eventually mapapaibig kay Alice si Merlin, ngunit lumayo si Alice at sinabi ni Merlin na ang libingan ng dating Chancellor ng Kaharian ay nasa gubat. Nalaman natin na gin-icing siya ng mga grave robbers, kaya ngayon ay isang undead mage na nagsusuman ng mga wraith para magdulot ng kaguluhan. Sinabi ni Arnold na sino man ang makakatalo sa kanya ay magiging pinakamalaking bayani, pero alam niya na may holy tier power ang Chancellor, kaya iniisip niyang wala talagang tsansa si Merlin. Nakita natin si Alice sa gubat at nakita niya si Claude, kaya nagdesisyon siyang sundan ito. Lumitaw ang portal sa harap ni Claude at nagsimulang makipag-usap sa kanyang master, na tinatawag siyang Bernard, kaya na-realize ni Alice na isa siya sa mga bayani ng nakaraang imperyo. Sinubukan niyang umalis, pero narinig siya ni Bernard kaya naisip niyang nasa panganib siya habang papalapit ito. Nagkunwari siyang nag-iikot lang habang lasing at sinabi sa kanya na makiinom na lang kasama ng iba, pero tumanggi si Bernard, at natuwa si Alice na nagtagumpay siyang lokohin ito. Iniisip na naririnig niya ang usapan nito sa master dahil gumagamit siya ng eavesdropping spell. Nagpatuloy si Bernard sa pakikipag-usap sa master at sinabi na naistorbo ang espiritu ni Chancellor Ian, kaya sakop na ng undead ang lugar. Ipinaliwanag niya na nagkunwaring adventurer siya para walang makaalam sa kanyang plano. Sinabi ng master niya na si Ian ay nag-transform bilang leech bago bumagsak ang imperyo. Nalaman natin na 400 taon na ang nakalipas mula noon at sinabi ng master na napakalakas ng magic ni Ian, pero ipinangako ni Bernard na aayusin niya ito para maibalik ang imperyo.
Nagmadali siyang pumunta sa libingan at naisip ni Alice na kailangan niyang kumilos pero alam niyang hindi siya makakalaban sa kanya. Kaya nag-isip siyang humingi ng tulong kay Merlin pero alam niyang tatrain niya siya kung aasa siya rito. Kaya nagdesisyon siyang gawin ang lahat ng mag-isa. Nakita natin si Cecilia na papalapit sa libingan kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila na walang oras para magpahinga dahil hindi nila pwedeng pabayaan na may ibang makuha ang kredito. Pinagmamasdan ni Bernard sila mula sa malayo at iniisip niyang wala silang pag-asa dahil delikado ang maze ni Ian. Napagtanto ni Alice na baka maliga siya sa maze kaya nagdesisyon siyang manatiling malapit kay Bernard. Kinabukasan, nakita natin si Arnold na hinahanap si Alice at tiningnan ang tent ni Merlin, iniisip kung nagpalipas siya ng gabi doon. Hinailan niya ang kumot ni Merlin at natuwa na wala si Alice, pero pinagsuntok siya ni Merlin dahil ginising siya. Ipinaliwanag ni Arnold na hindi niya makita si Alice at dagdag pa niya na nawawala rin si Claude. Sinabi ni Hobbs na umalis sila pareho ng camp kagabi. Inisip ni Arnold na nag-elope sila kaya napaiyak siya, pero sinabi ni Hobbs na pumunta sila sa gubat kaya inisip niya na plano nilang tapusin ang mission. Natutuwa si Arnold sa narinig pero nagalit si Merlin at nagdesisyon na diretso sa gubat. Iniisip ni Arnold na dahil ito sa pagmamahal niya kay Alice pero ipinaliwanag ni Merlin na gusto lang niyang makuha ang reward ng mission. Nakita natin si Bernard habang tinalo niya ang mga halimaw na nagbabantay sa libingan at sinusundan pa rin siya ni Alice. Nang buksan niya ang isang nakatagong daan, tinawag niya si Ian na lumitaw at kinilala siya bilang pinakamalakas na mandirigma ng imperyo. Ipinakita ni Bernard na binuhay siya muli ng prinsipe kasama ang ibang 4 na bayani at hiniling niya kay Ian na tulungan silang maibalik ang imperyo pero tumanggi ito. Kaya sinabi ni Bernard na ibigay na lang ang susi na hinahanap nila. Ipinaliwanag ni Ian na bumagsak ang imperyo dahil nakipagkasundo ang hari sa mga demonyo at pinayuhan silang huwag ulitin ang parehong pagkakamali, pero nagdesisyon si Bernard na kunin ang susi sa puwersa. Nagumpisa silang mag-away at winasak ang lahat sa paligid habang na-realize ni Alice na nasa panganib siya dahil na-block ang labasan. Samantala, madaling pinutol ni Merlin ang mga halimaw sa kanyang daraanan pero napagtanto niyang naligaw siya at iniisip na hindi niya matatapos ang mission. Ngunit alam niyang ang mga boss ay palaging nasa pinakailalim ng dungeon, kaya winasak niya ang lupa para makarating sa susunod na level. Nahihirapan si Carl at ang kanyang mga tauhan laban sa mga halimaw, kaya ginamit ni Cecilia ang kanyang holy light para palayasin sila. Ngunit biglang lumitaw ang mga guardians at agad na pinuksa ang kanyang mga knights. Isa sa kanila ang sumugod kay Cecilia, pero pinrotektahan siya ni Carl gamit ang kanyang katawan at sinabi sa kanya na tumakbo. Tumanggi siya na iwanan siya at nakipaglaban si Carl sa mga guardians habang nanalangin siya sa protection ng Goddess of Light. Biglang lumitaw si Merlin at nagtaka siya kung paano siya nakarating mula sa itaas. Ipinakita ni Merlin na gumamit siya ng shortcut at hindi makapaniwala si Cecilia na nakaya niyang tumama sa lupa gamit ang kamao. Humiling siya ng tulong pero sinabi ni Merlin na alisin muna ang kanyang mga knights dahil nakaharang sila sa daan. Ipinakita niya ang layunin niya, pero wala itong pakialam at mabilis na pinuksa ang mga guardians, sinasabi na dapat tanggapin niya ang pagkatalo dahil napuksa na ang kanyang team. Ngunit nagpakiusap siya na tulungan siya at hiningi ni Merlin ang bayad na 66 trillion. Sinabi ni Cecilia na wala siyang ganoong halaga at inalok ang sarili niya, pero ipinaliwanag ni Merlin na hindi siya interesado sa kanya at mas maganda ang dating alok niya. Kaya nagdesisyon siyang tulungan siya sa halagang 10,000 gold. Pinwesto niya si Cecilia sa pader kasama si Carl, sinasabi na hindi maabot sila ng undead doon at nangakong babalik pagkatapos makuha ang bounty. Bumalik tayo kay Bernard habang inaatake siya ni Ian gamit ang death beams, ngunit naiiwasan niya ito at sinagot gamit ang Tempest Slash. Ngunit isinomen ni Ian ang Giant King na tinapak siya palayo at sinabi na wala siyang tsansa dahil nakikipaglaban siya sa 2 holy tier na kalaban. Biglang lumitaw si Merlin at natuwa si Alice na makita siya, sinasabi niya na hindi pa huli dahil hindi pa natalo si Ian. Iniisip niya na tumakas si Bernard para kunin ang bounty para sa sarili niya at inaatake siya ni Ian gamit ang death beam, ngunit na-block ito ni Merlin gamit ang isang kamay lang. Hindi makapaniwala si Ian at alam ni Bernard na mas malakas si Merlin kaysa sa kanila dahil nakaya niyang tumama sa lupa. Kaya nagdesisyon silang sabay-sabay na atakihin siya, pero madaling na-block ni Merlin ang lahat ng kanilang atake, at nagtaka siya kung ano na kaya ang ginagawa ni Claude. Iniisip ni Alice na tulungan si Merlin, na nagpahayag na ayaw niyang mamatay siya dahil kahit na bobo at mahina, tinutulungan pa rin siya nitong bayaran ang upa niya. Naiinis si Alice sa narinig kaya agad niyang binago ang isip. Pero inatake niya si Ian at ang Giant King gamit ang kanyang espada, na napatay sila kagad.
Kinuha niya ang susi at nangakong babayaran siya ni Bernard ng 200,000 kung ibibigay niya ito, pero pinigilan siya ni Alice, sinasabi na gagamitin ito ni Bernard para maibalik ang nakaraang imperyo. Napagtanto niya na alam ni Alice ang plano niya, kaya sinubukan niyang patayin ito, pero na-disarm siya ni Merlin, sinasabi na hindi niya pwedeng patayin si Alice dahil naninirahan siya sa bahay nito. Napagtanto ni Bernard na kailangan niyang talunin si Merlin, kaya ginamit niya ang kanyang forbidden technique na nagpapalakas sa kanya ng 100 beses. Sinabi niyang ilalagay niya lahat sa susunod na atake para talunin si Merlin at masaya siya dahil sa wakas nakakita siya ng karapat-dapat na kalaban para sa buong lakas niya. Gumawa siya ng kopya ng sarili at inihanda ang ultimate move, pero agad siyang tinanggal ni Merlin. Nakilala niya ang espada ni Merlin at na-realize niyang siya ang pinakamalakas na demonyo sa mundo, kaya naglaho siya. Napansin ni Merlin na wala siyang life force na Madrain, kaya inisip niyang mahalaga ang susi dahil handa si Bernard na magbayad ng 200,000 para dito. Sinabi ni Alice na dapat ibigay nila ito sa kaharian, pero sinabi ni Merlin na pwede itong magdala sa kanila sa isang treasure, sinasabi na hindi nila mababayaran ang kanilang utang sa pamamagitan ng tapat na buhay. Umalis sila sa libingan ng magkasama, pero nakalimutan niya si Cecilia, kaya nagsimula itong umiyak at tumawag ng tulong. Nakita natin ang ibang adventurers na nakikipaglaban sa undead habang iniisip ni na Hobbs at Arnold kung bakit iniwan sila ng kanilang mga kasamahan. Malapit na silang mapatay, pero biglang nawala ang mga halimaw. Kaya iniisip ni Arnold na natalo na ang undead mage. Nakita nila si Merlin kasama si Alice at nagsimulang magyabang siya sa pagkatalo niya sa boss, pero napagtanto niya na lahat si Alice ang pinupuri. Iniisip nilang siya ang nagpatalsik sa boss mag-isa, kaya sinabi niya na si Merlin ang gumawa ng lahat, pero hindi sila naniwala dahil Iron Adventurer lang siya. Nakita natin si Bella na nag-uulat tungkol sa insidente at ini-interview si Alice, tinatanong kung paano niya natalo ang boss. Ipinaliwanag niya na si Merlin ang gumawa nito, pero iniisip ni Bella na sumulpot lang si Merlin matapos masaktan ng boss ni Claude at naiinis si Merlin na wala siyang nakakilala sa kanya. Kaya sinubukan siyang aliwin ni Bella, sinasabing pwede niyang makuha ang 70% ng reward mula sa mission. Nakita natin ang ibang bayani kasama ang prinsipe habang sinasabi ni Nazo at Joey na walang silbi si Bernard dahil hindi niya nakuha ang susi sa Gate of the Abyss. Sinabi ni Corona na hindi nila dapat bastyusan ang yumaong kasamahan dahil sobrang loyal ito sa kanila, pero sinagot nila na wala namang silbi ang loyalty niya dahil hindi niya natapos ang trabaho. Nagsimula silang mag-away, pero pinigilan sila ng prinsipe, sinasabi na na-expose ang kanilang sikreto at kailangan nilang kumilos bago umatake ang kaharian. Sinabi niyang dapat nilang i-summon ang Hell Legion at iniutos kay Corona na kunin ang susi. Nangako si Corona na gagawin niya ang lahat para maibalik ang imperyo. Nakita natin si Merlin kasama si Alice at masaya siya sa pagkakaroon ng karamihan ng reward. Pero sinabi ni Arnold na panalo ang kanyang team sa duel kaya pwede na niyang ligawan si Alice kapag nanalo ulit. Nag-aalala si Hobbs sa pagbabalik ng nakaraang imperyo. Pero iniisip ni Arnold na kayang talunin sila ng Bohemian Knights, ngunit hindi pa narinig ni Merlin ang tungkol sa kanila. Kaya sinabi ni Hobbs na sila ang elite unit ng kaharian, pinamumunuan ng 12 Holy Tier Warriors na kilala bilang Thorn Paladins. Sinabi na bawat isa sa kanila ay kasing lakas ng buong hukbo at ang kanilang kapitan ang pinakamalakas na Holy Tier Warrior sa mundo. Nakita natin si Cecilia at Carl na near-rescue ng Bohemian Knights at hindi makapaniwala si Carl na nasasangkot na sila. Ngunit sinumpa ni Cecilia si Merlin dahil iniwan siya nito. Nakarating ang grupo ni Merlin sa bayan, ngunit biglang inatake sila ng isang grupo ng mga nakakubli na lalaki at inihayag nilang gusto nilang labanan si Alice. Kaya sinabi ni Merlin na sige na at sinimulan nilang atakihin siya habang iniisip ni Alice kung mula sila sa nakaraang imperyo. Ginamit niya ang kanyang ice magic para labanan sila at napagtagumpayan niyang malampasan ang kanilang lakas. Ngunit habang inihahanda niyang saksakin ang isa sa kanila, biglang may magic shield na hamarang sa kanyang atake. Natanggal ang disguise ng lalaki at nagulat si Arnold sa emblem sa kanyang armor. Napagtanto niyang isa itong Bohemian Knight, ipinakilala niya ang sarili bilang Chapman at sinabi na naroon siya para imbestigahan si Alice, ngunit sinabi rin niyang tapos na ang kanyang investigasyon at pinasalamatan siya sa pakikipagtulungan. Iniisip niya na pinalaki lang ang ulat dahil masyado raw mahina si Alice para talunin ang 2 Holy Tier opponents, kaya iniisip niyang wala namang espesyal sa 4 na bayani. Sinabi niyang hindi nila kailangan ng Thorn Paladins para ayusin sila, ngunit biglang naramdaman niyang may kumiskis sa kanyang leeg at wala siyang nakitang tao sa likod niya, kaya inisip niyang akala lang niya yon. Bumalik sina Merlin at Alice sa guild kung saan ibinigay ni Lo kay Alice ang kanyang reward, pero sinabi niya na mas mataas ito sa inaasahan niya.
Ibinunyag ni Lo na kasama dito ang bahagi ni Merlin at na-merge na ang kanilang utang dahil sila ay naging mag-asawa na, ipinaliwanag na ang Guildmaster ang nag-file ng kanilang paperwork. Nainis silang dalawa dahil ayaw nilang magpakasal at nawalan ng pag-asa si Arnold pero sinipa lang siya ni Alice. Gusto nilang i-dissolve ang kasal pero sinabi ni Lo na kailangan munang mairehistro ang kanilang kasal bago sila makapag-file ng diborsyo. Idinagdag niya na na-consolidate na rin ang kanilang utang, kaya kahit magdiborsyo sila, pantay pa rin ang distribusyon ng utang. Napagtanto ni Merlin na milyon-milyon ang nadagdag sa utang niya, at natawa si Alice sa kanya, sinasabi na karapat-dapat niya ito dahil sinira niya ang buhay ni Alice. Nagsimulang manirahan ng magkasama, ngunit nag-aaway sila kung sino ang matutulog sa kama, at nagkasundo silang magpalit-palit sa gawaing bahay. Sinabi ni Alice na si Merlin ang gagawa ng chores ngayong araw, pero natulog na lang siya. Pinaalala niya ang kanyang mga responsibilidad pero wala itong pakialam kaya na-realize niyang wala siyang silbi. Kinabukasan, sinabi ni Alice kay Lo na hindi na niya kayang manirahan kasama si Merlin dahil siya lang ang gumagawa ng gawaing bahay. Sinabi niya na gusto niyang makapagdiborsyo agad at sinabi ni Merlin na aalis siya kapag nabayaran na ang utang kaya tinanong niya kay Lo ang pinakamabilis na paraan para mabayaran ito. Kaya sinabi ni Lo ang tungkol sa Triple S rank quests na pwede siyang kumita ng milyon-milyon sa pamamagitan ng pagtatapos nito, pero sinabi ni Hobbs na napakabihira nito. Ibinunyag niya na nagtrabaho ang mga adventurers ng magkasama para talunin ang Kraken noong nakaraang beses at iniisip ni Merlin na madali lang itong paraan para kumita ng milyon. Kaya humiling siya kay Lo na bigyan siya ng Triple S rank quest pero sinabi nito na kailangan niyang maabot ang Myeth Hill rank bago niya tanggapin ang quest at sinabi na si Alice ay nasa gold rank na kaya mas mataas ang tsansa niya na ma-upgrade sa Myeth Hill. Alam niya na kailangan niyang maging Saint Master para maabot ang rank na iyon. Kaya nagdesisyon si Merlin na sanayin siya pero binalaan niya na pwede niyang mawala ang lahat kung hindi siya mag-iingat. Sinimulan nila ang training, at sumugod si Alice kay Merlin, pero pinaputok siya nito sa ere at tinutukso dahil hindi niya matamaan. Sinubukan niya muli, pero hindi pa rin niya matamaan at nagsimulang questionin ang training methods ni Merlin, iniisip na nilalaro lang siya nito. Sinabi niya na huwag siyang sisihin, sinasabi na kulang siya sa determinasyon, at ipinaliwanag na ang pinakamabilis na paraan para magprakti ay lumaban na parang nasa bingit ng kamatayan. Binalaan niya si Alice gamit ang espada, sinasabi na mamamatay siya kung hindi niya ibibigay ang lahat ng makakaya niya. Gumamit siya ng ice spell para atakihin siya, pero pinaalala ni Merlin na immune siya sa magic. Sumugod siya gamit ang lahat ng lakas niya, pero nahuli pa rin siya ni Merlin, sinasabi na masyado siyang mabagal. Kaya pinilit niya pa at pinalibutan siya ng ice thorns bago sumugod ng buong bilis, pero nahuli pa rin ang espada ni Merlin, sinasabi na hindi pa rin siya kasing bilis, at ginamit niya ang vortex para atakihin siya. Nagdepensa si Alice gamit ang lahat ng magic niya at nakaligtas, pero bumagsak siya sa pagod. Napansin ni Merlin na nagawa niyang sugatan ang kamay niya at nagtaka kung paano nagawa ng espada niya iyon. Tinawag siya ni Hobbs, sinasabi na may babae na naghahanap sa kanya. Nagtaka siya kung sino yon pero inimbitahan siya ni Hobbs na sumama. Habang umaalis sila sa training area, nakita sila ni Corona at na-realize na hawak ni Merlin ang key sa abyss. Dinala siya ni Hobbs sa nightclub, sinasabi na paraiso ito ng mga lalaki, at ipinakita niya ang paligid.